yan, hindi natin na ano yung MB, Brad. Like, JHI or MB. So, yung mga ganito, ito yung mga hinahanapin natin ng support, ano. This could be ang expectation natin sa MB is it will die. Like, just like kung anong ginagawa niya before. Now, syempre, pagka, let's say, nag-breakout siya, edi mas maganda. Makakapag-momentum trade tayo, ano. Ano ba na, alam ko dati, tumaas to nung namatay yung owner nito, eh. Ayun, no. Nag-triple ceiling din siya. 2014, ang tagal na pala nun, ano. Alam mo guys, meron akong ano, eh, hindi makalimutan dito. Ikikwento ko lang, ano. Meron akong hindi makalimutan dito. Meron isang trader during this time. Talagang na-inspire ako, eh. Pero, unfortunately, hindi ko na siya nakikita ngayon. Pero na-inspire ako doon sa trader na yon. I think he's a call center agent. Tapos parang pumapasok siya sa gabi. Tapos sa umaga, nag-trade siya. Kasi parang kakauwi niya lang yata or ano. Tapos yung nag-start pa lang siya. So, ibig sabihin, yung portfolio niya, hindi pa ganun kalaki. Talagang siguro 40,000 or 50,000 ganun. Tapos, sa computer shop siya nag-trade dahil wala siyang laptop. Yung initial plan niya, gusto ba yung laptop? Out of his trading gains. Pero, yun nga, may mga selfie sa computer shop. Tapos, hindi mawala sa isip ko yung isang pinost niya na kumakain siya doon sa computer shop. Meron siyang baon. Nagbabaon siya. Parang tosino pa yata yung ulam nun. Nasa yung tipo, nasa Tupperware. Tapos, may kanin. Nasa ibabaw yung tosino. Tapos nag-red na yung kanin, yung mga ganong damos, parang pagka nagbabaon tayo ng hotdog, ano, nung high school tayo. Nagmamantsa yung hotdog or yung tosino dun sa sa kanin. Tapos, ayun yung kinakain niya, nasa harapan siya ng computer. I think, DOS Internet Works pa nga yata yung computer shop na yun. Tapos, yun lang, everyday grind. During this time, yung ito yun, yung tinitrade niya. So parang from start nung nag-first ceiling, nag-first na umangat, tapos nag-ceiling ulit. Ang dami niya mga chupita. So parang mapakikita mo sa posts niya sa mga groups kasi dati medyo active pa ako sa trading groups, eh. Makikita mo sa mga posts niya na talagang meron din siyang pangarap. Nakikita niya yung opportunity sa trading. Siguro pagod na rin siya sa graveyard shift, ano. So nung nag-blow off na ito during this day, which is alam ko na to nababagsak na. During this day, nag-blow off na. So that's a signal of tapos na yung play. So sabi nga nila, 'di ba, na parang when the music stops, kailangan tapos ka na rin sumayaw. 'Di ba? Do not be left hanging or ayaw natin na maiwan tayo na sabi nila holding the bag of crap when the music stops, when shit hits the fan. Parang ganon. Pero, parang nakikita mo yung aspiration niya to be a full-time trader, makikita mo yung dream niya, gusto niya bumili ng laptop. Pero yung knowledge siya sa technical analysis, hindi pa ganon siguro kaganda yung foundation. Now, ito, di ba sa akin, babagsak na to. Di ba? Kailangan get out now. Ang tawag ko dyan, GTFO. Di ba? Get the fuck out. To kailangan during this day, wag matatapos yung araw na yan, may shares ka pa. Kailangan before 3:30 wala ka ng shares, whether fair trade yan or small loss yan or big loss yan or small gain yan, kailangan wala ka ng shares during this day. Diyan sa blow off na yan. Pero sabi niya, parang guys, kasi during this day up pa yung MB niyan, eh. 'Di ba? Ito yung previous day, eh. So up pa yung MB niyan. Sabi niya, guys, tingnan niyo yung volume, nag-post siya, guys, high volume. 'Di ba? So kasi may mga, 'di ba, mga traders nga na they are looking at volume as an indicator of strength. So dito tinignan niya, since green candle 'yon and mataas yung volume, 'di ba? Parang ang taas ng volume in the last 3 days, eh. So sabi, guys, up yung volume. So bullish na bullish. So parang ako naman, ayoko naman na parang yung maging maalam, ano. Ayoko naman yung maalam. Sabi ko parang nag-comment ako dun sa post, parang sabi ko, tingin ko babagsak na yan bukas.
Parang ganon. Ako nakaalis na eh. Nakachupit din ako kanina. Di ba yung mga ganong ano natin, the moves natin. Nakachupit din ako kanina pero nakapabenta na po, sir. Tingin ko babagsak ulit yung bukas. Parang he was very confident na aangat pa kinabukasan. Tapos, yung natutuwa din ako dun sa trader na yun dahil he was actually journaling everything. So every single day, meron siyang portfolio snapshots, meron siyang thread dun sa may ginawa siyang album dun sa Facebook niya na may nandun yung mga portfolio snapshots niya na parang may mga losses, may mga gains, mas maraming gains kasi ang ganda ng market during this time. I think Holy Week to eh. Malapit na mag Holy Week. Parang ganun, parang road to from 50,000 to 1M or what. Parang ganun yung gustong iparating nung posts, which is okay, 'di ba? Gusto natin yung mga ganun, inspire tayo sa mga posts na ganun eh. Pero yun nga, parang since yung technical knowledge niya is hindi pa ganun ka solid ano. Dahil hindi niya alam na ito get the fuck out candle na to eh. GTFO candle na to eh. Nag-hold on pa rin siya. So parang hanggang sa the next day bumagsak yung stock. Tapos the next day bumagsak ulit. Dito siya napabenta. Dito siya napabenta. So ibig sabihin, nag-incur siya ng malaking losses kasi chinuchupit-chupit niya pataas eh. So bumili din siya dito sa taas, nag-incur siya ng malaking losses dito. Tapos biglang nag-bounce kinabukasan. Diba? This is a 3-day bounce eh. So then hindi ko na nakita yung trader na yun. Parang alam mo yun, it's for me hindi sapat din na yung meron kang dreams and aspirations na maganda yon. Maganda yun na ganun. Ang problema lang is kailangan tread lightly. Di ba? Mag-iingat lang palagi na wag masyadong gigil. Wag masyadong gigil dun especially sa positioning. Na I think ang naging problema dun is yung nawala yung trust the process na part. Kasi I think binigyan siya ng market dito na parang dito sa tatlong candles na to. Binigyan siya dyan ng parang panay ang all-in niya. Di ba? So parang nakita niya na parang easy money lang pala to. So parang nag-chupit siya, di ba, 40,000, 50,000 ako. Nag-chupit siya na, nakikita ko yung mga ano niya, as high as 13,000 yung gain niya for one day eh. Which is big, ano? Which is big. Or, kasi in terms of percentage, malaki yun. And siguro for him, big din, ano? As compared kasi kung nag-uumpisa pa lang siya as a trader, nag-uumpisa pa rin din siya as an employee, baka malaki na yun for him. Kasi nakaka-inspire for me. Tapos, yun nga, dun ko na-realize na hindi lang kailangan, you need to trust the process. Hindi ka pa pwedeng all-in ka lang ng all-in. Dahil nagbibigay yung market. Kasi once na nanguha na ulit yung market, nung mga hindi mo naman pa-deserve na profits, malulungkot ka lang. So imagine dito siya bumili siya dito sa candle na to, tapos the next day, siguro hurt yung feelings nun eh. Then the next day, ganun ulit yung nangyari. Skala niya parang, buti na lang. Tapos, kinabukasan, nag-bounce. Parang, alam mo yun, roller coaster of emotions within 3 days na siguro, naumay na sa market. Parang, bakit ganun? So, isa rin sa realization ko is that yung volume, diba, maraming umaasa sa volume eh. Maraming tinitingin yung volume as a sign of strength. Na parang, ito, tingnan mo yung volume ng pagbagsak ha. Tingnan mo yung volume ng pagbagsak. Ito. During this day. Ito yung volume ng pagbagsak. Tingnan nyo. Look at that, guys. Yung volume ng time na bumagsak siya. Wala, di ba? As in, parang wala eh. Parang sasabihin mo, minor retracement lang yan, guys. Minor volume. At tingnan mo, wala oh. Volume is missing. Tapos biglang, after that, namatay na yung stock. So, yun yung mga traders na siguro masyadong binibigyan ng bigat ng bearing yung volume. Sa ano na ito, like for example, itong volume na to, dito na nagkapalitan ng shares. Dito na. Both sellers and buyers, dito na yung volume na supposedly nandito sa black, sa red candle na yan, dito na napunta yun. So, nandiyan na nagbenta yung mga sellers. Diyan na pumasok yung mga yung mga, anong tawag ito?
soccer players. 'Di ba? Yun ang tawag nila doon, soccer play. So, hindi ko na siya nakita. Hindi ko na nakita yung trader na yon. Nakakaano lang kasi maganda yung pangarap eh. Pero yung technical knowledge kulang because sinilaw siya ng market. Akala niya hindi niya na kailangan. The time na kinailangan niya, dito hindi niya kailangan. Itong first 3 days, hindi niya kailangan yung ganong technical knowledge. Dito niya kailangan yon. The time na kinailangan niya yon, wala. Dahil hindi siya nakapag-imbak ng technical knowledge eh. Kailangan niya rin dito yon. Dito, especially dito, sa bounce play. Di ba marami naka-bounce dyan, pero dyan siya nagbenta. Sila yung nag-mark ng bottom. So, minsan ganun talaga guys eh. Minsan pagka nabibigay yung market, hindi mo kailangan yung, isipin mo hindi mo kailangan yung technical knowledge na may hawak mo, no? Bigay lang ng bigay eh. Pag nangunguha na yung market, nandiyan na siya para to get the profits na dun mo kakailanganin yung technical knowledge. Which is, alam mo na dapat yung what stocks to sell, what stocks to avoid. Di ba just like what happened last year during nung bear market. Na nagbibigay yung market parang, ay, hindi ko kailangan ng mga seminars na yan. Hindi ko kailangan ng mga mentoring programs. Nung nangunguha na, dun biglang Now, kaya I really admire those students na very humble enough to accept na kulang pa yung nila. Pero bihirang-bihira lang, siguro less than 5 lang yung umattend sa seminars ko na kumikita sa bull market. Kasi yun nga, it's too late na pagka-attend na seminars, late na. Isang example yan, si Lancelot. Umattend yun ng mentoring program na 700% up. Diba saan ka makakakita ng ganon, guys? 700% up ka. Pero he was very, very humble to accept na parang sabi niya, ay, medyo chamba yata to Diba? Great guy. Sobrang na-realize niya yon na siya lang yung first student ko actually na nagpa-mentor na ganun kalaki yung gains. Kasi parang pag ganun kalaki yung gains mo, parang wala ka na pakialam eh. Ikaw na yung pinakamayabang na tao sa buong mundo eh. Hindi ko kailangan ng mentoring program na ganyan. I don't need people to guide me. Kumikita ako 700%. Itong nilalaro ko, kita na lang to lahat eh. I'm just playing my profits. Yung capital ko naka-set aside na. Pero yun, he was very humble enough to accept na medyo chamba. Medyo chamba yung nangyari. So, wala, nakwento ko lang. Kasi, very, sa akin yan eh. Very iconic sa akin yung trader na yon. Kasi, yung pinost niya talaga yung Tosino moves sa computer shop, sabi ko parang, wow, i-imagine ko yung times na puro ako pansit canton. Nag-uumpisa pa lang sa trading.